ihanda ang ating mga sarili sa ating pagpupuri sa Panginoon. At sa umaga pong ito ay nawa patuloy nating malaman kung gaano kadakila ang Panginoon, kung ano ang kapangyarihan ng Panginoon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nawa ay malaman natin na may kapangyarihan, na may kagalingan, at patuloy tayong magdepende sa Kanya. Magdepende tayo sa Kanyang pangalan, sa Kanyang kapangyarihan. Patuloy natin siyang papurihan. Hallelujah! Purihin natin ang Diyos. Stop. We can't live without
Ephesians 1 verses 19 to 21 says, I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe Him. This is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realms. Now, He is far above any ruler or authority or power or leader or anything else, not only in this world, but also in the world to come. Hallelujah. We can't explain yung greatness ng Panginoon. Kaya ang patuloy lamang natin na magagawa is to give Him worship, to say that we love Him, to thank the Lord for all He did, at sa mga gagawin pa ng Panginoon para sa atin. Kaya church, sa umagang ito, patuloy nating sabihin na nais natin ng Panginoon. Nagmumula sa ating mga puso, sa pamamagitan ng ating pag-awit, sabihin natin na nais natin siya. Bagisin natin ang ating mga labi. Panginoon, ninanais ka namin sa aming mga buhay. Panginoon, kulang kami kung wala ka. Panginoon, sa inyo nang gagaling ang aming mga lakas. Sa inyo nang gagaling ang kagalingan. Hallelujah.
po ang ninanais ng aming mga puso, O God. Ang inyong presensya, ang patuloy na bumalot sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Panginoon, hindi kami titigil sa pagmamahal sa inyo. Hindi kami titigil, Panginoon, sa pagpupuri para sa inyo, Panginoon. Magpapatuloy kami dahil alam namin, Panginoon, na sa aming lakarin na ito, sa aming takbuhin na ito, kasama namin ang aming makapangyarihang Diyos, ang aming nag-iisang Diyos, ang aming tunay na Diyos. Kaya, Panginoon, ito ang aming mga buhay. Patuloy kang kumilos. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo ang papuri, sa inyo ang pagdakila, sa tanging pangalan ng inyong anak na Jesus. Ang lahat ay sumigaw ng Amen. Praise God. Hallelujah. Maaari ko po bang makita ang inyong mga ngiti at ngitian din natin ang ating mga katabi sapagkat ang oras na ito ay para tayo ay makipagkamayan, makipagbatian sa ating mga kapatid. Patuloy po nating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Purihin natin siya. Praise the Lord! Praise God! Hallelujah! Hallelujah!
sa kaniyang pangalan ay may kapangyarihan na nagmumula sa ating mga puso. Isigaw natin ang kanyang pangalan, Jesus. Hallelujah! Praise your name, Jesus. Praise your name, Jesus. Hallelujah. Yes. Patuloy kami Panginoon na mananangan sa inyong pangalan. Hallelujah. Sa inyo kami nagtitiwala. Sa inyo namin ibinibigay ang aming lahat, Panginoon. Hallelujah. Yes. Lord, patuloy niyo pong ipaunawa sa amin ang inyong greatness. Patuloy niyo pong ipaunawa sa amin kung paano kumikilos ang inyong kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Mo, Panginoon, na ang bawat isa ay patuloy na ma-draw near papunta sa inyo, Panginoon. Praise Lord. Praise you, Jesus.
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Si Ivan Lester McGuire po ay isang 35-year-old photographer na expert sa skydiving. More than 800 successful jumps na ang nagagawa niya. April 1988, tumalon siya from the plane kasama ng iba pang mga skydivers. Kinukunan niya ng video yung mga kasama niya habang tumatalon out of the plane, tapos bubuksan yung kanilang mga parachute. Ganda na sana ng lahat. Habang gumagawa sila ng iba't ibang stunts, ganda-ganda nang biglang nagkagulo sa pagkuha ng video. Narinig sa video yung sigaw na, "Oh my God, no!" At pagkahaba-habang no. Bakit? Kasi si Ivan Lester McGuire, ang expert na skydiver and photographer, more than 800 successful jumps na ang nagagawa, sanay na tumalon siya out of the plane nang walang suot na parachute. Na-realize na lang niya na backpack pala niya ang daladala niya. Nung hinahanap na niya yung ripcord, yung hinihila para magbukas yung parachute. Tragically, dahil sobrang kampante na ni Ivan Lester, hindi na siya masyadong naghanda sa kanyang pagtalon. That time, nung tumalon siya at nalaman niyang wala pala siyang suot na parachute, di na mahalaga. At kung ilang bilang na naging successful yung pagtalon niya, di na pinag-uusapan kung anong kaya niyang pagtumbling-tumbling na sa ere na gawin. Dahil nalimutan niya yung parachute, namatay din siya nung araw na yon. Wala nang nakapagligtas sa kanya. Sobra na siyang nasanay eh. Naging easy-easy na lang sa kanya ang pag-dive. Nawala na sa isip niya na yung nahila niya ay backpack pala. Kaya nung nandun na siya sa ere, hindi na siya naka-atras. Expert, di ba? Dahil sobrang sanay na, nagpa-easy-easy na lang, nakalimutan niya yung pinakamahalagang bagay na dapat binibigyan ng pansin. Kaya ang kanyang naging last word ay, "Oh no, God, no." Ang story po ni Ivan Lester McGuire ay merong ilang pagkakapareho sa buhay ng mga Kristiyano sa panahon ngayon. At makikita rin po ang pagkakapareho nito sa Matthew 25 verses 1 to 13. Ito po ang magiging passage natin sa umagang ito. Story ni Jesus Christ, parable ni Jesus Christ about the 10 bridesmaids na nakalimot dalhin ang isang napaka-importanteng bagay. At huli na ang lahat nang marinig nila ang midnight call. Dahil 5 sa kanila ay hindi ready at 5 lamang ang naging ready. Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po natin yung passage natin sa umagang ito. Matthew 25, 1 to 13. "Then the kingdom of heaven will be like 10 bridesmaids who took their lamps and went to meet the bridegroom. The 5 who were foolish didn't take enough olive oil for their lamps. When the bridegroom was delayed, they all became drowsy and fell asleep. At midnight they were roused by the shout, 'Look, the bridegroom is coming, come out and meet him.' Then the 5 foolish ones asked the others, 'Please give us some of your oil, because our lamps are going out.'
But while they were gone to buy oil, the bridegroom came. Then those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was locked. But he called back, "Believe me, I don't know you. So you too must keep watch, for you do not know the day or hour of my return." Ang church po natin, ang CCFI SPB ay naniniwala in the blessed hope, the rapture of the church at Christ's coming. Ang importanteng question na dapat nating sagutin ngayon sa umagang ito, kapag narinig mo ang midnight call, would you be ready? Heavenly Father, sa pag-aralan po namin ng iyong banal na salita sa umagang ito, ang presensya mo ang patuloy naming inaanyayahan sa aming kalagitnaan. Mangusap ka po sa bawat isa sa amin, buksan mo ang aming puso at isipan, at hayaan niyo, Panginoon, na ang lahat ng maririnig namin sa umagang ito ay patuloy naming tanggapin, at ito ang magbabago sa aming mga buhay. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Para po maunawaan natin yung parable sa passage natin sa umagang ito, kailangan nating malaman na sa chapter 24 ng Matthew, si Jesus Christ, ang itinuturo niya ay tungkol sa future. Future na magiging maliwanag lamang, sabi nga po ng preacher natin last week, kung babasahin natin ang Book of Revelation. At ang Book of Revelation ay maiintindihan lamang natin if babasahin natin from Genesis to Revelation ang aklat ng Panginoon. Ang future po ay magiging maliwanag sa atin kasi pinag-aaralan na natin ito sa napakarami ng panahon. Magsisimula ito sa rapture of the church. Si Jesus, bababa sa ere, maghihintay sa atin, tapos yung mga nangamatay kay Kristo ay magkakaroon ng resurrected body, mabubuhay sila, sandali lang, in a twinkling of an eye, lilipad sila, i-meet nila si Jesus Christ sa air, tapos tayong nabubuhay, in a twinkling of an eye, sasalubong din po kay Jesus Christ. At kapag nandoon na tayong lahat sa heaven, nadala na tayo ni Jesus Christ doon sa rapture, magkakaroon ng manifestation and reign of Antichrist dito sa daigdig. The dragon, si Satan, yung beast, ang Antichrist, at ang false prophet ang maghahari. Ang tawag po dyan ay Great Tribulation. Dito magkakaroon ng tagutom, paghihirap, masasakop ang buong mundo, pahihirapan ng Kristiyano, maging ang hindi Kristiyano, magkakaroon ng iba't ibang klase ng sakit. Habang sa langit, yung mga anak ng Panginoon na nakasama sa rapture ay haharap sa Bema Judgment. Ito pong judgment na ito, o ang judgment seat of Christ, kung tawagin, ay hindi po judgment para sa ating mga kasalanan. Ito'y judgment para sa nagawa mo para kay Kristo. I-reward tayo ni Christ sa lahat ng mga nagawa natin para sa Kanya. Makakatanggap tayo ng crown, makakatanggap tayo ng reward mula sa Panginoon. Kaya kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon ngayon, dumaranas ka ng mga persecutions, nagiging committed ka sa Panginoon, tapat ka sa Panginoon, kahit maraming pagsubok, maraming paghihirap, hindi nasasayang ang paglilingkod mo na yan. Sapagkat magkakaroon po tayo ng reward sa judgment seat of Christ o sa Bema Judgment na tinatawag. Pagkatapos ng Bema Judgment sa heaven, magkakaroon ng marriage supper of the Lamb. Ang church, ang mga Christians, ay magiging bride ng Lamb. Ikakasal po tayo sa ating Savior at magkakaroon doon ng feast. Si Jesus, pagkatapos po nung celebration na yon, ng marriage supper of the Lamb, si Jesus ay muling bababa dito sa daigdig. Ito yung second phase ng second coming ni Jesus Christ. At this time, yung mga anak ng Panginoon, tayo, ang church na nakasama na sa heaven, nabigyan na ng reward sa Bema Judgment, nagkaroon na ng feast sa marriage supper of the Lamb, tayo yung kasama ni Jesus Christ na bababa. This time, si Jesus Christ nakasakay na sa white horse.
Nag-aapoy ang mata. Ang sabi po, nilagay ko dyan yung mga chapters, book, and verses kung saan natin makikita yung kinikwento ko. Sa white horse na kasakay, nag-aapoy yung kanyang mga mata. Ang robe niya, deep in blood, ibig sabihin, ito yung Jesus Christ na ipinako sa krus at yung dugo ay nabuhos para sa mga makasalanan. Merong sword na lumalabas sa kanyang bibig. At ang kasama niya ay maraming mga na-save niya, yung church na na-save niya, na galing sa heaven, ito ay bababa rin, nakasakay sa white horses, ready for battle. Doon susunod yung Battle of Armageddon. Ito yung war that will end all wars. Actually, hindi po ito magkakaroon ng mahabang labanan. Ang sabi sa Bible, matutuyo ang Euphrates River, mabubuo ang isang army doon ng mundo, tapos si Jesus Christ pagbaba niya kasama ang church, magkakaroon ng labanan, pero isang salita lang na magmumula sa bibig ni Jesus Christ, sabi po sa Revelation, natatandaan ko sabi ni Pastor John last week, pag binasa mo ang Revelation, malilito ka. Pag hindi mo binasa yung mula Genesis hanggang Jude. Kaya kailangan basahin mo yung buo. Kasi dito nga naman sa Battle of Armageddon, pag binasa natin, merong sword na lumalabas sa bibig ni Jesus Christ. Wow! Ganon, may sword, parang alien. Pero kung babasahin po natin ang Bible, yung sword po na yon ay ang Word of God. Di po ba? Ang Word of God ay parang tabak, two-edged sword. So yung lalabas sa bibig ni Jesus Christ ay salita ng Panginoon at ito ang papatay sa lahat ng kalaban. Kasama lamang tayo, church, sa labanan, pero hindi tayo magli-lift ng kahit anong sword kasi tatapusin ni Jesus Christ ang labanan. Kaya ang dragon na si Satan, ang beast na ang Antichrist at ang false prophet ay itatapon sa bottomless pit. Doon sila lalagyan ng isang kadena. Isang angel lang ang kailangan para ilak si Satan sa bottomless pit. At ang Panginoon, pag nakalak na po doon si Satan, ang Trinity ni Satan, nakalak na doon sa bottomless pit, magsiset up ang Panginoon ng isang kingdom. Ang tawag sa kingdom na ito ay millennial kingdom o kingdom age ang tawag ng iba, or yung iba naman, ang tawag sa Bible ay 1,000-year reign of Christ. Ito po ang heaven on earth. Si Christ ay magro-rule dito sa daigdig. After 1,000 years, matatapos po ang millennial kingdom at si Satan na nasa bottomless pit ay muling pakakawalan for a while. Sandali lang. Magkakalat muli siya ng lagim. Itatry niya na i-deceive ang napakaraming nakaranas na ng mamuhay 8,000 years na kasama si Jesus Christ. Tapos, madideceive niya ang lahat, yung marami pa ring mga tao, at ang fire from heaven, matapos niya makapag-deceive ng a number of people, babagsak ang isang fire from heaven at i-consume si Satan and his army, at doon itatapon na siya sa lake of fire. Kung yan ang mangyayari kay Satan sa hinaharap, ano naman ang mangyayari sa mga tao? This reminds me po na kapag ka tinutuksa ka ng kaaway, kapag ka tinetempt ka ng kaaway, paalala mo sa kanya kung ano ang mangyayari sa kanya pagkatapos na dun sa end time, para manginig siya sa iyo dahil alam mo ang banal na kasulatan kung anong mangyayari sa kaaway. Kung si Satan po ay itatapon sa lake of fire, ano naman ang mangyayari sa atin, sa church, sa mga nakakilala sa Panginoon, sa mga na-save, yung mga pangalan ay nakalagay sa aklat ng buhay. Ang mga tao po ay haharap sa Great White Throne Judgment. Ang ating Savior ang nakaupo on the throne as judge at i-judge niya ang nation. Lahat na ng mga tao. Bubuksan ng isang aklat at kung ang pangalan ay nakasulat doon sa aklat ng buhay,
pupunta siya sa heaven. At kapag wala sa aklat ng buhay, yung pangalan mo o pangalan nila na hindi tumanggap kay Jesus Christ, then doon sila isatapon sa lake of fire kasama rin ni Satan. After that, magugunaw si earth. Ang heavens and earth at lahat ng creation will be purged with fire. Ang pangako ng Panginoon kay Noah, nung bumahapon ng panahon ni Noah, ay hindi na gugunawin ng mundo sa pamamagitan ng tubig. At ang Panginoon natin ay tapat sa kanyang pangako. Kaya at the end time, magugunaw po ang daigdig hindi sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan ng apoy. Apoy na lang. Parang mas grumabi yata yung pagtutunaw. Pag na-purge with fire ang earth, magkakaroon na ng new heaven and a new earth. At ang lahat ng ito, lahat ng mga anak ng Panginoon ay diyan na maninirahan for eternity to eternity. Magsa-start po ang lahat ng ito sa isang midnight call. Kapatid, merong napakaraming pangako, napakaraming plano ang Panginoon para sa church. Yang katabi mo na yan at ikaw, ang daming magagandang pangako ng Panginoon para sa ating lahat. Ang tanong, magiging ready ka ba kapag nanawagan ang ating Panginoon? Merong isang sigaw na maririnig ang mga anak ng Panginoon. Ready ka ba at sasalubong sa Panginoon? Sa verse 1 po ng passage natin, binabanggit ang 10 bridesmaids. May dala-dala silang lamp. Merong meeting with the bridegroom. Kung pagtutuunan po natin sa umagang ito ay ang Filipino culture, yung tradisyon natin ng mga Batanggenyo, medyo mahihirapan tayo na intindihin itong parable ni Jesus Christ na ito. Kaya, hindi po natin iisipin yung kultura nating mga Batanggenyo na nagbibigay ng kung ano-ano, kapag ikakasal, may mga sayawan. Iba po kasi ang culture ng mga Hudyo. Ang Jewish marriage tradition po, yung mga bridesmaids, maghihintay sila sabay-sabay, yung mga abay, para sa pagdating ng lalaking ikakasal. Isa pa po sa part ng tradisyon ng mga Hudyo, magbibigay yung lalaking ikakasal ng regalo at o kaya ay dote, kung tawagin, sa parents ng bride. Kapalit ng anak. Kapalit ng bride. Minsan, dahil sobrang laki ng dote o nung kapalit dapat na nung babaeng ikakasal, nade-delay tuloy ang dating ng groom. Pero kahit gaano kalaki yung pag-iipon na dapat ipunin ng groom para bilhin yung kanyang bride, gagawin ng groom ang lahat dahil sa pag-ibig. Para makuha lang si bride. Kapatid, ang ating Panginoon, super love niya tayo. Grabe yung pagmamahal niya sa kanyang creation. Kaya kahit gaano kalaki ang doteng kailangan para sa salvation ng church, para sa buhay mo, ibinigay ng ating Panginoon ang buhay ng kaisa-isa niyang anak nang walang pag-aalinlangan, binigay ni Jesus Christ ang buhay niya para sa iyo at para sa akin. Ganyan kakamahal ng ating Diyos. Binayaran niya ng buong-buo ang kaligtasan mo. Yun yung dote na hinihingi kapalit ng buhay natin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, lagi nating sinasabi na deserve ng God ang papuri mo. Deserve ng God yung paghihintay mo sa Kanya. Amen? Deserve ng God yung paghahanda mo para sa Kanya. Deserve ng God yung paglilingkod mo para sa Kanya. Deserve ng ating Panginoon yung total commitment mo para sa Lord. Kahit gaano pa kadaming mga pagsubok ang pinagdadaanan mo, deserve ng Lord ang worship mo. Dahil ang laking dote ng naging kapalit ng kaligtasan na meron tayo ngayon. Yung pong sa Jewish culture po, sa Jewish marriage, bago maging official ang isang kasalan,
Bukod sa dote na babayaran, naging custom na para sa groom ang maghahanda ng isang lugar na titirahan nilang mag-asawa. Para sa mga Hudyo, hindi pa pwede na makikitira sila sa kanilang mga pamilya. Sila po ay naghahanda ng isang magandang tirahan para sa bride. Usually, inaabot ang pagtatayo ng tahanan na ito na katabi din lang naman ang tahanan ng kanilang mga magulang. Umaabot ito ng 1 year. Minsan, mas mabilis, minsan, mas matagal. Kaya po, after ng betrothal o yung engagement nila, walang nakakaalam kung kailan ikiklaim ng lalaking ikakasal yung kanyang bride. Kaya ang gagawin ng grupo ng babaeng ikakasal, maghihintay at maghihintay sila. Kinakailangan ready sila anytime. Kinakailangan nilang mag-prepare para sa midnight call. Kasi ayon sa tradition, dumarating po si groom in the middle of the night nang walang pasabi. At dahil ito po yung culture ng mga Hudyo, dito nagsimulang magkwento si Jesus Christ ng kanyang parable. Sa verse 1, ang sabi doon, "Then the kingdom of heaven will be like 10 bridesmaids who took their lamps and went to meet the bridegroom." Ang mga bridesmaids o yung mga abay na babae naghihintay in the middle of the night para sila ang sumalubong sa bridegroom pagdating ng bridegroom. Escort nila yung bridegroom sa wedding ceremony. Kung titignan po natin sa story na ito, yung groom ang center ng attention. Sa isa pong male-dominated society nung panahon ni Jesus Christ, yun yung way of life nila. Kaya ginamit ni Jesus Christ itong parable na ito, yung culture nila, para maintindihan ng mga taong nakapalibot sa kanila na dapat yung lalaki, yung groom ang sentro, o si Jesus Christ, ang God, ang sentro ng buhay ng bride na walang iba kundi ang church. Dito po sa atin, kapag may kinakasal, ang sentro ng attention ay ang babae. Hinihintay ang pagdating ng babae. Pagpapasok ang babae, magmamarcha na sa aisle, tatayo ang lahat. Papalakpak ang lahat. Papansinin kung gaano kaganda yung babaeng ikinakasal. Yung lalaki, pinagpapawisan, kabadong-kabado, baka hindi dumating yung bride, tapos umiiyak dahil sa laki ng gastos sa kanyang kasal. Kasi ang sentro po lahat ng kasalan ay ang babae. Dito yun sa atin. Tatabihin pa ng mga tao, sineswerte talaga tong groom na to, ang ganda ng kanyang mapapangasawa. Pero sa panahon po ni Jesus Christ, baliktad. Ang sineswerte ay ang babae kasi malaki yung dote. Ang sineswerte yung babae, kaya yung babae ang maghihintay sa groom. Ang kinakabahan yung babae kasi baka hindi dumating at hindi siya siputin. Yung groom, siya yung sentro ng lahat ng ceremony at pag dumating siya, saka magkakaingay ang mga tao. Gugulatin niya yung mga tao, tatayo lahat ng mga tao, magpaparade sila, tuwang-tuwa ang lahat ng mga tao na kasama sa ceremony. Church, ikaw ang bride ni Kristo. Amen? Si Christ dapat ang sentro ng buhay mo. Si Christ dapat ang laging napapapurihan at nakikita sa lahat ng ginagawa mo. Ikaw na bride ni Christ, ikaw ang maghihintay sa bridegroom mo. In the middle of the night, hihintayin mo ang midnight call ni bridegroom. Church, handa ka bang maghintay? Handa ka bang gawing sentro ng buhay mo ngayon si Jesucristo? Hanggang sa kanyang pagdating, gagawin natin yan. Amen? Ito pong scene sa parable na ito, nagpo-focus po ito ng preparation para sa isang wedding banquet. Dami-daming mga tao,
hanggang kalsada. Kapag narinig nila yung midnight call, aapaw talaga. Maglalabasan lahat ng mga kamag-anak ng babae. Handang salubungin yung groom. Habang maraming tao, si groom kasama yung mga abay na lalaki pupunta sa bahay ni bride. Kakaunin niya si bride. Isasakay sa isang asno. Yung groom, kasama ng abay niya, magkakaroon sila ng parade. Papunta sa bahay nung bride at pabalik sa venue ng kasalan. Again, bigyan po nating diin na nangyayari ito in the middle of the night. At ilan sa mga guests nila ay yung 10 abay na babae. Bawat isa ay merong lampara. Bakit dapat may lampara? Kasi po, tradition din sa Middle East, noong mga panahon na yon, ewan ko sa panahon ngayon, tradition noon na ang isang dalaga ay hindi pwedeng lumabas ng bahay kapag nagdilim na ng walang dalang lampara. Hindi ka pwedeng maglakad sa dilim ng gabi kapag wala kang ilaw. So, dapat nakasindi yung lampara. So, itong 10 babae, 10 abay na babae, lahat sila may lamp. At lahat ng lamp na yon dapat merong sindi. 5 sa kanila, matalino, ang sabi sa parable. Kaya nagdala ng extra oil. Yung 5, foolish. Hindi ganun katalino. Kaya walang dinalang extra. Nang malapit nang dumating yung parade, sumigaw, yung malapit na magsimula dahil dumating na yung bridegroom, sa verse 6, isang sigaw ang narinig nila. Sabi, "Look, the bridegroom is coming. Come out and meet him." Verse 7, yung 10 young women, tumayo. Ang bilis nilang nagtayuan. Nagkatulugan na kasi sa paghihintay nila. Nagtagal na kasi. Kasi ang laki nga ng bahay na ginagawa eh. Talaga namang sineswerte yung babaeng pakakasalan. Tapos, nung magising sila, dali-dali nilang sinindahan yung kanya-kanya nilang lampara. Verses 8 and 9, laking gulat ng mga tao kasi 5 of the women, na-realize nila na ang kanilang lampara ay malapit ng maubusan ng oil. Wala silang pampalit. Wala silang nakareserba. So, yung 5 namang babae, dahil may dala silang extra, kalmado sila. Pinapalinis nila yung kanilang lampara. Tapos, sinisindihan nila. Kaya itong 5 babae na walang dalang oil, sabi nila, pahingi naman. Kulang kasi to eh. Sabi nila, kulang o wala, ubos na. Ang sagot ng mga babae, ay siya, bili na lang kayo sa tindahan. Hindi namin kayo mabibigyan. Sa verse 10, habang bumibili ng oil, itong 5 foolish ladies na ito, dumating si groom. Pumasok na lahat ng tao sa venue ng kasalan and the door was shut. After all, it is the middle of the night. Kalagitnaan ng gabi. Madaling araw nun. Verses 11 to 12 says, ito yung final scene. Yung mga short-sighted 5 women finally nakabili ng oil. Nasindihan na yung kanilang mga lampara. Dali-daling bumalik dun sa venue ng kasalan. Pero laking gulat nila for the door is locked. Ano ang sinasabi ng parable na ito? First, ang sabi niya, watch and prevail. You must be spiritually ready. Ito yung laging preaching na itinuturo ni Jesus Christ. We need to be ready. Matthew 24:44 says, you also must be ready all the time, for the Son of Man will come when least expected. Maraming tao sa panahon natin ngayon, mga kapatid, kung mabuhay parang wala nang bukas. Ubos-ubos, biyaya. Kaya wala nang naiipon. Puro impulsive buyer. Pag nakita sa Lazada, sa Shopee, bilhin ko ito. Hindi muna chinecheck. Pag kumain, gusto lagi
buffet. Eat all you can. Hanggang sawa-sawa. Parang hindi ako kumakain sa ganun, ano? Sabi ng doktor, ano sabi ng doktor? Bawas-bawasan ang timbang. Kaya wag magkakain. Pero pag nakaharap na sa pagkain, ano sinasabi? Cheat day na ulit. Bukas na lang. Ano yun? Araw-araw, cheat day? Di ba? Happy-go-lucky. Ang mga buhay, kahit Kristiyano, walang paghahanda sa bukas. Tanungin mo nga yung katabi mo, naghahanda ka ba? Di ba? Isa sa mga concerns natin within this church, meron ng great moral disconnection sa faith ng mga Kristiyano at sa behavior na pinapakita. Pag tumingin ka sa My Day, hindi mo halata kung Kristiyano nga ba o member na nga ba ito ng CCFI. Sa TikTok kung sumayaw, nakakagulat. Ang nakakalungkot, sa ibang churches, kapag may special number, mapapansin mo, bakit ganun sumayaw? Pang TikTok yung steps sa sayaw. Kinuha sa TikTok. Ano ba yan? Kapag tinanong mo ang mga Kristiyano, mas marami pang alam na story sa Netflix na K-drama series. Mga anime, tanungin mo sa Bible story, hindi alam kung sinong Bible character yung kinikwento mo. Walang alam. Sabihin mo yan sa katabi mo, may alam ka ba? Diba? Ito yung whole message ng warning ni Jesus Christ. Be ready. Ibig sabihin, tama dapat ang ginagawa. Ang ibig sabihin po ng being ready ay actively living in faithfulness to God. Hindi lamang ito yung pagtawag sa sarili mo ng Kristiyano. Hindi lamang ito yung pagtaas-taas ng kapay kapag nasa loob ng church. Yung pag-iyak-iyak kapag tinamaan ka. O pagtago sa preacher kapag ikaw yung parang ako natutumbo ka. Magtago muna ako sa nasa unahan ko. Hindi ito yon. Gaya ng laging sinasabi po at nagiging natin dito, yung sinabi ni Alexander the Great, nung sabihin niyang, live up to that name. Bilang Kristiyano, we have to live up to that name. Amen? Ipakita natin sa buhay natin. Yan ang ibig sabihin ng being ready. Nagkaroon po ng isang emergency meeting si Dennis sa Texas. So, kinakailangan niyang malinis, mapalabhan yung kanyang suit. Dapat ma-dry clean agad bago siya umalis. Natandaan niya na meron siyang dinadaanan na isang malaking sign dun sa paglabas sa bayan na 1 hour dry cleaners. So, pinuntahan niya agad ito. Tapos, pumirma na kaagad siya. Sabi niya, ipapa-dry clean ko to. Nung matapos niya pumirma, binigay niya yung bayad niya, kung magkano man ang bayad dun sa pagpapa-dry clean, dun sa suit niya. Sabi niya, balikan ko na lang after an hour. Sagot ng clerk, 2 days pa po bago niyo makuha. Sabi ni Dennis, akala ko sabi ng pangalan niyo, 1 hour cleaners. Hindi po, sabi ng clerk. Pangalan lang po yan ng store namin. Hindi po namin yan ginagawa. Sorry. Daming tao ngayon, suot lagi yung title na brother, sister. Pero, we fail to deliver the goods. Hindi nahahalata na Kristiyano. Sabihin mo nga sa katabi mo, pahalata ka naman paminsan-minsan. Diba? May mga churches po na tayo ngayon, full gospel Christian church kung tawagin, pero sa halip na Bible, ang pinag-aaralan, merong ginawang sariling book yung pastor. At yun yung binabasa at tinatakil palagi. Remember, bilang mga anak ng Diyos, we have to watch and prevail. Spiritual readiness.
Meron dapat preparation. Yung growth po, hindi basta-basta yan nangyayari. Hindi po tayo dapat magdepende din lang sa, uy, matend na ako na Sunday, okay na yun. Kapatid, kinakailangan mong magbasa ng Bible. Kinakailangan mong umattend ng prayer meeting. Kinakailangan mong magpa-disciple. Kinakailangan mong yung araw-araw sa buhay mo makita si Jesucristo. Kinakailangan mong manalangin pagkagising sa umaga. Kinakailangan mong mag-aral ng banal na kasulatan. Ang pagiging ready po ay hindi nakukuha ng in just a snap. Yung biglaan na lang. Kinakailangan mong panatilihing nakasindi ang iyong ilawan. Kung mapapansin po natin, dito sa parable, lahat ng bridesmaids natulog. Nakatulog sila. Walang masama sa matulog. Lahat sa kanila, nahirapan, napagod. Actually, pare-pareho nga ng damit eh. Kapag tinignan mo yung mga pictures, pare-pareho ng damit itong mga abay. Pare-pareho silang may lampara. Pare-pareho silang napagod. Pare-pareho naghintay, pare-pareho kilala nila ang groom. Ganon din ang mga Kristiyano eh. Pare-pareho tayo ng buhay. Lahat dumadaan sa pagsubok. Lahat minsan tinatamad sa pagbabasa ng Bible. Lahat minsan nalilate every Sunday morning. Hindi pala every. Minsan lang. Nalilate minsan sa Sunday. Hindi minsan nakaka-attend. Nagkakasakit. Pare-pareho din lang ang mga Kristiyano. Pero, saan nakikita kung sinong makakasama sa final call? Sabi sa Matthew 24:37-39, when the Son of Man returns, it will be like it was in Noah's day. In those days before the flood, the people were enjoying banquets and parties and weddings right up to the time Noah entered his boat. People didn't realize what was going to happen until the flood came and swept them all away. That is the way it will be when the Son of Man comes. Kapatid, ang point po natin sa umagang ito, huwag mo hayaan na kainin ka ng routine ng mundong ito. Hindi ko sinasabing bawal ang TikTok. Hindi ko sinasabing bawal yung mga my day na yan. Yung mga FB, yung pag-post natin sa FB. Routine na yan eh. Pag hindi ka na ganyan, kawawa ka naman. Pero huwag mong kalilimutan na anak ka ng Diyos at hindi ka nabubuhay nandito lang sa daigdig. Dahil darating ang ating groom. Amen? Darating siya para kaunin tayo. Kaya watch out and prevail. Be spiritually ready. Pangalawa, let us worship and participate. Walang makakagawa niyan para sa'yo. Sa 25:8 ng Matthew, yung 5 bridesmaids, nakita nila, wala na silang enough oil, nang hingi sila sa kasama nila. Pero imposible. Sabi ng mga kasama nila, hindi nahihingi ang oil. Kapatid, hindi nahihingi yung pananampalataya, yung sasabihin mo sa katabi mo, malakas ka naman sa Lord, hati naman tayo sa pananampalataya mo, hati naman tayo sa crown mo. Hindi yan nahihiram. Kapatid, ikaw mismo dapat ang nagwo-worship. Amen? Ikaw mismo dapat ang nagpe-prevail. Sabi ni Reinhard Bonk, sabi niya, God has no grandchildren. He has only children. So being a born-again Christian is not an automatic thing. You have to worship and participate kasi dapat anak ka ng Diyos. Wala siyang apo. Kaya yung pananampalataya mo, hindi mo pwedeng sabihin sa anak mo na isi-share ko na lang ito sa'yo. Hati na lang tayo sa mga achievements ko sa Lord. Sa Matthew 3:9, sabi doon, don't just say to each other, we are saved for we are descendants of Abraham. That means nothing, for I tell you, God can create children of Abraham from these very stones. Pagdating sa Panginoon, walang kamag-anak ng pastor. Pagdating sa Panginoon, walang kaibigan ng elder, ng deacon, ng officer. Ikaw mismo dapat ang nagre-ready. Ikaw mismo dapat ang nagpa-participate. Ikaw mismo dapat ang nagmi-minister. Ikaw mismo dapat ang nagwo-worship.
Sa verse 9, sinabi doon sa 5 babae, bumili kayo ng sarili ninyong oil kasi hindi ito pwedeng hatiin. Bumili kayo sa tindahan, kay Christ lang nakukuha ang oil, ang tatak ng Holy Spirit. Sabi ni Matthew Henry, there are many who care not to live the Christian life, yet want to die the death of the righteous. Dami-dami. Tinatawag ang sarili, Kristiyano ako. Oo, gusto kong magpunta sa heaven, pero hindi naman kitang Kristiyano. Hindi nabubuhay bilang Kristiyano. Ang sabi po sa Romans 8:9, but you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. Remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. Luke 12:35-36 says, be dressed for service and keep your lamps burning as though you were waiting for your master to return from the wedding feast. Then you will be ready to open the door and let him in the moments he arrives and knocks. Sabi ni Jesus, be dressed. Magbihis ka. Be ready for service. Maging handa ka sa paglilingkod sa Panginoon. Keep your lamps burning. Sa verse 9, yung mga wise bridesmaids, sabi nila, hanap kayo sa tindahan. Kasi hindi namin pwedeng hatiin yung oil. Ang tatak ng Holy Spirit, kapatid, ay hindi hinahati. Sa Panginoon lang natin yan nakukuha. So we have to worship and participate. Sabihin mo yan sa katabi mo, worship and participate. Worship and participate. At ang third point natin is to wait and pursue. Dahil merong oras na tinatawag na too late. Meron pong isang barbero. Sikat na sikat siya doon sa kanyang barbershop at isang Amerikano ang nagpunta, pumasok doon, sabi ng Amerikano, sabi ng kaibigan ko, meron daw ditong magaling na barbero nagngangalang Canardo. Kinabahan na si Canardo. Hindi siya magaling mag-English. Pero, Amerikano yun malaki mag-tips. So, ginupitan niya, pinagalingan niya, basta ginupitan niya ng ayos na ayos. Tapos, nung malapit nang matapos, di alam ni Canardo kung paano sasabihin sa Amerikano na patapos na po tayo. Habang ginagawa yung finishing touches, nag-iisip siya, hawak niya yung gunting. Sabi ni Canardo, paano ko sasabihin patapos na? Hawak niya yung gunting, tapos nilalabahan niya yung mga pinapalinis niya. Paano yung sasabihin? Tapos biglang tumingin sa kanya yung Amerikano. Napag-isip si Canardo, sabi niya, hawak yung gunting at saka yung labaha, your end is near. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, your end is near. Isang hope ang naghihintay sa atin, pero totoo na malapit nang dumating ang wakas. Sabi ni Willimon, sabi niya, Jesus viewed history as a straight line with a beginning and an end. Today's contented liberal church does not care for that view. Its members do not want to be reminded, even though they know it's true, that someday there will be a reckoning and no tomorrow. Si Jesus Christ nga, alam niya. May plano siya na darating yung end. Kaya may plano siya para sa kanyang mga anak. Bakit ang mga churches masyado ng liberal? Masyado nang nakokontento, hindi na nagkikare sa view na ito, na merong ibang future para sa atin ng mga anak ng Panginoon. Kaya maraming mga members ang ayaw magpa-rebuke. Kaya maraming mga members ang ayaw ng sinasabihan ay malapit nang matapos ang daigdig, kayo magsisi na. Maraming hindi tumatanggap ng pagbabago kahit alam nila na matatapos na ang daigdig. Verse 11 says, later, when the other 5 bridesmaids returned, they stood outside calling, Lord, Lord, open the door for us. Pero anong nangyari? Verse 10, the door was locked. Kahit na anong tawag mo, kapatid, pag sarado na ang pinto, sarado na ang pinto. Pag natapos na ang midnight call, nakasigaw na ng panawagan ng ating Panginoon. Tapos na ang lahat. Hebrews 3:12-14 says, be careful then, dear brothers and sisters, make sure
that your own hearts are not evil and unbelieving, turning you away from the living God. But if we are faithful to the end, trusting God just as firmly as when we first believed, we will share in all that belongs to Christ. But the one who endures to the end will be saved. Kapatid, naghihintay ka ba sa ating groom? Manatili tayong tapat sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang ating groom ang nag-prepare ng isang prize, ng isang dote para sa kanyang bride. It was costly, priceless, dahil buong buhay niya ang ibinigay niya sa atin. Ang dugo niya ang nabuhos doon sa cross of Calvary. Sa pamamagitan nun, meron na tayong karapatan na tawaging bride ni Kristo. But before you hear that cry at midnight, bago mo marinig yung midnight call na iyon, we have to actively watch. Be prepared. Watch and prevail. Nasa iyo ba ang oil? Nasa iyo ba ang tatak ng Holy Spirit? Meron ka na bang personal relationship sa Panginoon? Bago mo marinig yung midnight call, kinakailangan devotedly worshiping and participating ka sa ministry ng ating Panginoon. Dahil dito lang makikita if you are ready enough. Patiently wait, and wait. Wag nang hintayin yung day na tinatawag na late. Nasa iyo na ba ang extra oil? Let us pursue. Let us all be matured in our faith. Panghawakan natin ang pananampalataya natin at maglingkod tayo sa Panginoon dahil darating ang ating Diyos. Matthew 24:13 says, "But the one who endures to the end will be saved." Let us all worship and participate, wait and pursue. Be ready for the coming King. Heavenly Father, may mga pagkakataon na nakakalimot kami. May mga pagkakataon na nagpapapetiks-petiks sa mga anak mo. Pero promise namin, Panginoon, from this day forth, we will watch. Magbabantay kami. Maghihintay kami. Magwo-worship kami sa iyo. Ang worship namin, Panginoon, gagawin naming daily routine ng buhay namin. Magiging malago kami sa pananampalataya kasi hindi pwedeng hingin namin ang hingin sa iyo ang paglago nang hindi naman kami nagdi-decide na kailangan naming lumago. Kinakailangan naming magbasa ng iyong banal na kasulatan. Kinakailangan naming i-worship ka, maglingkod kami sa iyo, magpagamit kami sa iyo, Panginoon. And we will wait patiently. Na kahit anong dumating na pagsubok sa aming Panginoon, mananatili kaming nakatayo kasi ikaw yung batong tungtungan namin at ikaw rin ang magbibigay kalakasan sa amin ng iyong mga anak. Pagdating ng panawagan mo na yon, pagdating ng midnight call na yon, Panginoon, andun kami, ready na sumalubog sa iyo. Dahil magtatapat kami, susunod kami, maglilingkod kami sa iyo hanggang sa iyong pagdating. This we pray in Jesus' name. Amen. Pag sinabi po bang tithes and offering, ano po ba ito? Ito po ba ay yung dating sa atin ay 10%, nagbibigay na naman ng 10%? Or ito ba yung dating sa atin na ay may dumating sa akin, kailangan ko magbigay sa God, yung para sa God, hindi yung kaysa yung sabihin natin na ay magbibigay na naman sa God. Sayang na nakakapanghinayang na ibigay yung kaunting kabahagi na sana ay magagastos ko pa sa ibang bagay na pwede kong paggamitan. Ano po? Sabi sa Bible, Deuteronomy 8:18, "Subalit alalahanin ninyo si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niyo ito bilang
pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Sino po ba ang may power ng ating wealth? Ang may power po ba ng wealth natin ay sarili natin na ay pinagpaguran ko to, ako naghirap ng ilang araw, ng ilang linggo para makamit ko yung ganitong income, or ito po ba ay parang si Lord yung parang ang naghahawak ng perang ito, dahil ito ay galing sa Lord, kumbaga blessing ng God na ay nagkaroon ako ng ganitong income na magagamit ko sa isang buwan, sa isang kinsenas, o kaya ay may itulong ko ba ito sa gawain ng God, o kaya ay may ipamahagi sa ating family. Ano po? And syempre, unang-una, tatanggalin natin doon. Kapag tayo nagbabudget, mas magandang unahin natin yung tanggalin yung tithes. Kaysa yung budgeting muna natin na pamula, ganito, ganyan, hanggang sa magiging panghuli pa yung tithes. Na parang, pagka nasa tithes na, pagka panghuli, parang, ay nakakapanghinayang ng tanggalin. Pwede kayang bawasan ko muna ng kaunti, idadagdag ko na lang sa sunod na buwan, okay, idadagdag ko na lang sa sunod na dating ulit ng pera. Parang sa akin po ay parang hindi nalulugod ang God, hindi nag-glorify ang God sa mga ganyong instances na mas maganda yung may kurot na agad sa una. Kumaga, sabi nga sa amin sa bahay, sabi nga ng mami, una pa lang wala pa yung pera, tanggalin mo na agad para mai-adjust mo yung mga kasunod pa. Hindi yung kung kailang kakaunti na, saka ka mag-a-adjust na, ay may tithes nga pala. Ay parang medyo mahirap po sa personal yan. At saka maganda sa atin na sa puso natin ay nagagawa agad natin na yung mag-glorify ang God na sa simpleng tithes sa simpleng tithes ay nakikita ng God na tayo nasunod kaagad. Even though wala pa yung income, even though parating pa lang, even though nandiyan na, magandang napapriority natin lagi yung utos ng God sa atin. Ano po? Tapos doon naman, pagdating naman po kagaya before, nung ako yung naging student, share ko lang din, normally, everyday baon is 100, mamamasahe, maghapong pasok, magla-lunch, tapos may expenses sa school. Normally, 100, tapos magiging pamasahe, almost 30, balikan. So, 70 na lang, tapos may tithes pa na 10, so 60 na lang, tapos magla-lunch ka pa, 60, saan ka gagastos ng 60 na lunch? So, hahanap ka ng murang kainan. Normally, ang ginagawa ko, hahanap ako ng lunch is 20 pesos, parang 2 kanin, tapos isang ulam lang na maliit, na pagkakasyahin na yon, tapos may sabaw, para umaga, may matitira pa akong pa-expense sa mga subjects na susunod, kasi hindi naman po palaging walang ginagastos sa school, especially BSU, yung aking pinasukan. Maraming mga photocopy, modules, o kaya exams na may papel na binabayadan. Kaya kailangan pa rin talaga mag-budget. Even though we are students, even though we are workers na kumikita, even though may business tayo, unahin natin lagi ang God. Dahil kahit sabihin natin, yun nga, nung student, 100, parang medyo gipit. Pero pagka nauuna natin ang God, kumbaga, nandun na yung blessing. Dahil bukas maglalaan ulit ang God na magbigay ng income sa parent natin upang sa ganun, magkaroon ulit tayo ng baon. Kaysa yung aalisin natin, hindi natin ipapriority yung tithes. What if bukas walang income yung parent natin? E di, mahihirapan yung magulang natin magbigay sa atin ng baon. Paano tayo papasok? Mas maganda yung nag-aalat ka ng time upang makatawid sa araw na pinapriority ang God kaysa yung hindi mo alam kung saan ka pupunta, kung paano ka papasok nang wala kang hawak. Maganda yung nagsisimula tayo sa mahirap para habang nasasanay tayo sa mahirap, sa padali na ng padali kasi nasasanay na tayo. At saka sana, habang tumatagal, hindi yung dahil ay matagal na, sanay na, kumbaga routine na. Sana maging ang heart natin ay ang gawin natin ay routine siya, pero
andun yung heart natin na susunod at susunod pa rin kahit ito ay maliit, kahit ito ay malaki, ay anggad pa rin na mag-glorify. And yon, after naman ng tithes, meron din tayong offering. Kumbaga, ako, share ko na lang din, kapag po ako yung nagbibigay ng tithes, nilalabisan ko na. Kumbaga, yung tithes ko nakaalat na doon, tapos may kaunting, may palabis para sa offering na yon. Hindi ko na halos hindi ko na nai-indicate kung magkano yung offering sa tithes. Basta, pag nagbibigay ako sa Lord, Lord, ikaw na ang bahala. Ito ang akin. Lagpas ako sa 10%. Ikaw na ang bahala. Basta sumunod ako sa iyo, every income na meron ako, ay nakikita mo na ikaw ang inuuna ko. Even though medyo nagigipit, hindi nagkukulang. Nagsisiro, pero hindi nagne-negative. So, blessing pa rin ng God na hindi ganong habang tumatagal ay padami ng padami yung utang. Mas maganda yung habang tumatagal, wala tayong utang. Ano po, nag-glorify ang God kapag tayo ay walang utang. Kasi, may knowledge and wisdom tayo na nagagaling sa God na priority natin yung needs at hindi yung wants. Kasi sa wants, ang mangyayari lang sa atin, palubog lang tayo ng palubog. Makikita ng ibang tao na tayo ay okay, kaganda ng gamit, kaganda ng suot, kaganda ng mga ganito, ganyan. Yun pala, sa bahay, pagdating, ay paano ka makakabayad? Ay paano sa nakukuha ng pambayad? Di kahirap din naman po. Maganda na yung nasasanay tayo ng simple lang, pero wala tayong utang. Ano po? Tapos, yun nga po, susunod naman, mayroon pa rin isa na building fund na ang church natin ay naghahangad ng a better space para sama-sama tayo magpuri sa God, sama-sama tayo mag-worship, tumalon, sumayaw, and mag-fellowship, and mag-grow. Sama-sama mag-grow, hindi lang sa maliit ng kagaya sa mga bata na maliit lang, kagaya ng sa atin na ganito, medyo malaki na, naghahangad pa rin tayo ng mas malaki pa para sa mas maraming soul na makapag-worship sa God at mas maraming soul na makarating sa God at mas maraming soul ang masave ng God. Yun lang po, tayo po ay magbigay. So here it is, my alabaster heart.
feet, and every breath an offering. My heart cries, this song sings over you, my worthy King of Kings. So let it rise like incense, my whole life a fragrance, every ounce here broken at your feet, and every breath an offering. My heart cries, this song sings over you, my worthy King of Kings. Sige po, tayo po mag-pray. Ang Lord God, salamat po Lord God sa heart ng bawat isa, ng heart na mapagbigay sa iyo, na magbalik ng kalooban sa iyo, Panginoon, na magbigay ng 10% sa iyo, Panginoon, and offering, and also the building fund, Panginoon, na nawa, patuloy na ikaw mag-bless sa bawat isa sa amin, ikaw ang mahayag sa buhay namin, at ikaw ang makita sa buhay namin na even though we have money, and sa money na ito, ikaw ang mag-hold, ikaw ang mag-guide sa amin kung paano namin ito i-expend sa life namin, Panginoon. Nawa, patuloy na i-bless mo kami, and for the future, kayo po ang mag-guide sa bawat isa sa amin. Thank you, O God. We praise you, we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi po sa awitin po kanina, napakaganda po nung inawit natin. Sabi po doon ay, there is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Naniniwala po ba na ang bawat isa na ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus ay nagpapagaling? Amen. Dahil sinabi rin niya po sa Hebrews 13:8 na He is the same yesterday, today, and forever. Kaya sa oras pong ito, tayo po ay magpe-pray po, o kung alam ko po na marami pong may karamdaman sa atin. Tumayo po yung nais pong ng panalangin, at nung minararamdaman sa katawan na matagal na nating iniinda dahil nagiging hadlang para tayo po ay hindi nahirapan na makadalo sa church, gawa nga po ng ating nararamdaman. Minsan, napakahirap mabless pag may nararamdaman masakit sa katawan. At ako po'y naniniwala dahil sinabi rin po ng ating Panginoon sa Mark 16:17-18 po. Ang sabi po doon ay, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan, gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila maaano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason. Sabi, ito po ay, wag po kayo inom ng lason, wag po natin. Pero ito po yung mga aksidente, tayo po ay hindi maano dahil naniniwala po ako dahil tayo nga po ay sumampalataya na sa ating Panginoon. Meron po tayong power, po. At sabi rin po, kasunod ay gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Ito po yung papatungan yung kamay. Tayo po ay, pag may nagpa-pray sa atin, kapatiran sa mga binabible study po natin, kahit sino po sa atin, dahil tinanggap na nga po natin si Jesus Christ, may magpa-pray, atin pong kung magpa-pray sa inyo ng ilehansya, ayun po ay ating ilehan sila, at alam ko po, sila po ay gagaling dahil tayo po ay may kapangyarihan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, tayo po ay magpe-pray. At sino po yung nais na magpa-pray ng special prayer, tumayo po kayo at pagpe-pray ko po kayo na may mga karamdaman, anuman karamdaman ito. Niniwala po ako na ang Diyos nasa ating kalagitnaan, siya po yung magpapagaling sa atin. Dahil alam ko po na si Jesus Christ nga po, napunta siya rito para magpagaling, at hindi niya kayang mapagaling lahat ng mga tao kasi nga po may malalayong lugar na pumupunta sa Kanya. Kaya iniwan niyo po ang Holy Spirit po. Siya po yung na binigay ng Panginoon sa atin para tayo po ay Kanyang pagalingin. Kaya sa oras na ito, tayo po ay mananalangin. Damahin po natin ang presensya po ng ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Ama namin Diyos na nasa langit, tunay nga po na Ikaw ang aming Jehovah Rapha. Kayo po ang aming Diyos na nagpapagaling sa amin. You are our great physician, Father God. Lord Jesus, narito po kami, ang inyong pong mga anak, Panginoon. Lord, sila po ay tumayo, Panginoon, sa inyong harapan, Lord.
Nakikita mo ang kanilang mga karamdaman, Lord. Ito po sanhi, Panginoon, ito po ang sanhi, Panginoon, para kami po, Lord, ay nahirapang magpuri sa inyo, Panginoon, sapagkat may nararamdaman po ang bawat isa. Panginoon, pero bagong lahat, alam namin na ang kasalanan nga po ang hadlang, O God, upang kami hindi nyo mamarinig, O God. Anumang mga kasalanan po namin, Lord, simula po noon hanggang ngayon, patuloy namin itong hinihingi ng tawad po sa inyo, Panginoon. Kaya naniniwala po kami, Lord, na kami nilinis mo na sa oras na ito, Panginoon Diyos. Father God, we ask healing, O God, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Ano man itong karamdaman po, Lord, hallelujah, ng aming mga kapatid na sa oras na ito, Panginoon, we ask healing, O God, in the name of Jesus. Ano man ito, Lord, sakit sa puso, Panginoon, ito Lord, na namanat, Panginoon, ng inyong mga anak sa aming mga ninuno. Lord, ito'y aming pinuputol, O God. Itong curse na ito, Panginoon, in the name of Jesus, itong mga sakit sa puso na ito, in the name of Jesus, O God. Lord, maging Panginoon, O God, ang mga high blood in the name of Jesus, Lord, we ask healing. Mga high blood po ng inyong mga anak, Panginoon, alisin niyo po ito sa kanila at maging normal po, Panginoon, ang kanilang mga dugo, Panginoon Diyos. Lord, maging itong yung asthma, Panginoon Diyos, isang sanhirin po ng karamdaman ng inyong mga anak. Napakarami po, Lord, sa aming mga kapatiran, may asthma. Right now, in the name of Jesus, Lord God, we ask healing in the name of Jesus. Lumayas ka, espiritu ng sakit na asthma, in the name of Jesus. Lord, maging ang sakit sa bato, Panginoon Diyos, in the name of Jesus, Lord, we ask your healing power, Panginoon, pagalingin niyo po inyong mga anak, O God. Lord, maging Panginoon Diyos, yung pong hypertension din po, Panginoon Diyos, pagalingin niyo po inyong mga anak, extend niyo po, Lord, inyong mapagpalang kamay sa inyong mga anak, O God. Lord, maging ang breast cancer, Panginoon, lahat ng ito, Lord, sa inyong mga anak, in the name of Jesus, Lord. Lord, may mga karamdaman po ng inyong mga anak sa oras dito, Father God, we ask healing, O God, miracle, Panginoon, sa inyong mga anak na matagal na nagsasuffer po sa sakit na ito, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, mahabag po kayo sa inyong mga anak, O God. In Jesus' name, hallelujah. Lord, maging ito man, Lord, mga sakit ng ulo, Panginoon, matagal nang niindan yung mga anak, Panginoon Diyos, Lord, pagaling niyo po sila. Lord, mga sakit sa tuhod, sa paa, sa lahat, Panginoon, nararamdaman po namin, Lord, in the name of Jesus, salamat. Kiniklaim na po namin, Panginoon, kagalingan, O God. Maraming pong salamat sa inyo, Panginoon Diyos. Mga kapatid po namin na nasa bahay, Lord, may karamdaman, may mga stroke, Panginoon, Lord, hipuin niyo po sila, O God. Kung patuloy na rin namin sila makasama po sa inyo, Panginoon, nagpupuri. Maraming pong salamat, Lord. Itong simpleng panalangin namin ito, naniniwala po kami, Lord, na ito pinagmumula sa aming mga puso, Panginoon, at kami nananampalataya ng kagalingan na pinagkulob na po ninyo sa amin. Salamat po, Panginoon Diyos. Salamat, Holy Spirit. Salamat po, Lord Jesus Christ. Ang papuri at pagsamba po ay sa inyo lamang namin ibinabalik sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Wala pong imposible sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Kaya magagawa natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Panginoon. Hallelujah! Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord! You have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Faith, I can move mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ. My strength is
that I see the Lord, greater is He that's living in me than that is in the world. Greater is He, greater is He that's living in me than that is in the world. I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ. The strength has risen faith. I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ. The strength has risen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa, bigyan natin ng the best na papuri ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kayo ang aming papuri, parangal at pagsamba aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Father, muli kami nagpapasalamat aming Diyos sa natapos naming gawain. Salamat aming Ama. Minsan pa muli nahayag ang iyong kapangyarihan sa dakong ito. Father, salamat po sa mga salitang nahayag sa aming kalagitnaan. Tunay nga, Panginoon, na ilagay mo sa aming mga puso at sa aming mga isipan ang iyong malapit ng pagdating. Father God, umaasa kami aming Diyos na ang bawat sa amin ay magkakaroon ng kalaguan ng pananampalataya na hindi kayang gibain ng kaaway. Kaya Father God, umaasa kami aming Diyos na kaming lahat ng iyong pinili, tinawag upang maglingkod sa inyo, upang magbigay papuri sa inyo. Bigyan mo kami ng kalakasan ng aming pananampalataya, aming Diyos. Masunod namin ang kalooban po ninyo, O God. Kaya turuan mo ang bawat isa sa amin, Lord, nang iyong mga salita, Panginoon, ay patuloy naming mapagbulay-bulayan at patuloy namin itong magawa. Tulungan kami ng Holy Spirit, Ama, sapagkat alam namin na ang kalaban ay laging ginigiit ang kanyang gusto. Subalit, Lord, higit kang makapangyarihan sa anumang klase ng mga ginagawa ng kaaway. Sapagkat kayo po ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari at kailanman, hindi ka kayang gibain ni numan. Kaya Father God, salamat sa iyong mga salitang nahayag sa aming kalagitnaan ngayong araw na ito. Alam namin, Panginoon, na ito'y magdudulot sa amin ng ibayang kalakasan upang patuloy kaming maghintay sa inyo na may pananampalataya. Father God, tulungan mo ang bawat isa, bigyan mo kami lagi nang ikaw lang ang aming mapaglingkuran. Hallelujah. Hallelujah. Father, salamat sa mga anak po ninyong ginamit sa araw na ito. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Yung mga tumayo sa unahan, nag-exhort ng giving, nagbigay ng paliwanag sa mga bagay-bagay na dapat namin gawin. Higit sa lahat, Lord, sa iyong lingkod na ginamit sa araw na ito upang mahayag ang iyong mga salita. Salamat, Ama, maging ang mga bata na nasa likod, Lord God, tinuturuan ng aming mga kapatid, ay pagpalain mo rin. Tulungan mo kami, aming Diyos, na lahat na nais po ninyong gawin namin ay aming magampanan. Father, salamat sa iyong kapangyarihan na patuloy na lumulukob sa amin. Alam namin, Panginoon, at nagtitiwala kami na hindi mo nga po kami pababayaan at walang sino man na maiiwan sa oras na kayo po ay dumating. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, nasa ating kalagitnaan na ating Panginoon, banggitin natin ang anumang kahilingan natin. Hallelujah. Father God, kayo po ng kababatid sa mga kailangan ng bawat isa. Bigyan mo ng pananampalataya at pananalig na ikaw ay Diyos na tumutugon sa mga panalangin. Kaya Panginoon, tulungan mo kami, Ama, na laging umattend ang bawat isa, laging makinig sa iyong mga salita,
laging magbasa ng Biblia. Hallelujah. Mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. At minsan pa, tanggapin natin ang pagpapala na nagmumula sa ating Diyos sa masalangit, ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, at ang patnubay, pangunguna ng banal na Espiritu ang laging sumaatin mula ngayon at magpakailanman. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah.